At sa pagkakataong ito mga minamahal, amen, praise God, tayo po ay patuloy mga minamahal at darako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain o pananambahan. Ito po ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. At patuloy natin mga minamahal, totoong inaalala. Amen? Praise God. Ang kaarawan at kapanganakan mga minamahal ng ating beloved Assistant Pastor, our beloved Mama Dear Lina C. Almeida. Sapagkat mula noon hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, mula noong tayo'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Pinoon, una't higit sa lahat, tayo'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoon sapagkat merong kinasakapan at ang Diyos sa ating lahat kung bakit tayo ay naririto. Dahil sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga turo at mga aral, mga minamahal. Kaya hindi natin malilimutan ang mga kanilang ginintuang turo at aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor, our beloved Mama Dear. Amen? By Sunday, mga minamahal ko, ay kaniyang kaarawan, mga minamahal. Kaya tayo pinagpala ng Diyos, mga minamahal, sapagkat ang ating beloved Assistant Pastor, our beloved Mama Dear, ay talagang masayang-masaya siya nasa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal, tumayo po tayo at tayo po ay magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin ng ating minamahal, kagalang-galang, our beloved Assistant Pastor, our beloved Mama Dear Lina C. Almeida. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah! 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 Purihin ka magpakailan pa man, mahal na Panginoon. Ano man ang sasabihin ng buong mundo na walang katotohanan ng ating pinag-usapan dito, paano tayo makatanan sa lahat ng mga himala? Paano natin mapasubalian ang kaligtasan na sinabi ng Biblia na nilalakipan ng mga himala, tanda at kapangyarihan buhat sa Diyos? Hindi ito ordinaryong gawa ng tao. Kung wala ang Diyos sa kapulungan na ito, walang mga taong ganito karami na inyong masaksihan na nagsasabi sila ay pinaghimalaan ng ating mahal na Panginoon. Buhat pa sa simula nung ipinanganak ang ministeryong ito. Tuwing magkukrusada ang Jesus Miracle Crusade Ministry, wala kaming kinukumbida na dati ng mga Kristiyano. Hindi kami nangungumbida ng mga fellowship sapagkat anhin natin ang mga fellowship na yan na ating papuntahin sa krusada para lamang dumami ang tao. Hindi po yun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay hanapin mo ang mga nawawalang tupa ng Diyos. Hindi po ang Jesus Miracle Crusade Ministry ipinanganak para lamang ilathala sa tao na marami ang mga followers nito. Sabi ng Biblia, ang ating pakay, bakit narito pa tayo sa mundo, ay upang magbigay alam sa mga tao na mayroon silang tutunguhan pagkatapos ng buhay na ito. Mayroon tayong kanya-kanyang responsibilidad na ating magbibigay sulit tayo sa Diyos habang nabubuhay tayo na mananampalataya. Ano ang ginagawa natin sa precious time na binigay sa atin ng mahal na Panginoon? 3 taon, 4 na taon, 5 taon, 6 na taon, 10 taon ang lumipas, nakaratay tayo sa banig ng karamdaman. Wasak ang ating mga pamilya, wasak ang ating mga buhay, walang kapayapaan, walang kagalingan, walang patutunguhan ang ating mga buhay noong araw. Ngunit isang araw narinig natin ang mabuting balita ng Ebanghelyo buhat sa mahal na Panginoon. Napakinggan natin ito at ipinamuhay natin ang ating pinagkikinggan. Isinabuhay natin, ginagawa natin. Sabi ng Biblia, ang sino mang nasa kay Kristo ay bagong nilalang. Ang lumang buhay ay lumipas na. Narito, kayo'y pawang mga bago na. Purihin ang kanyang banal na pangalan.
Kaya nga po, ang tunay na mananampalataya ay totoo na ang buhay ay buhay na hindi po maunawaan ng sanlibutan. Amen. Sabi ng Mateo 10:22, kapuputan kayo ng buong bansa dahil sa akin. Totoo ba ito sa buhay na taga Jesus Miracle Crusade Ministry? Pagbibigaan kayo ng sari-saring masasamang wika dahil sa akin. Sabi ng Biblia, kaputan kayo ng lahat ng bansa at lahat ng mga tao magsasalita sa inyo ng sari-saring masasamang wika dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo. Nangyari ba sa atin ito, mga minamahal? Amen! Mateo 5:10-12. Palad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Amen! Ano ang sadya ng ating minamalay Ebanghelista 10:12 prayer warriors sa Talipa? Upang payapain ang mga kapatid natin doon na Muslims sa dako ng bundok ng Talipa. Ano pa? Upang i-comfort ang mga foreign hostages, magpapakamatay na, nagkakasakit na, walang masulingan, hindi alam kung ano ang kanilang kinabukasan, ano ang mangyayari sa kanilang buhay. Narito ang ating Apostol Pablo sa ating panahon. Amen. Hindi kailanman kinakausap ng Diyos ang hindi handang maglingkod at sumunod sa kanyang utos. Sa panahon ni Moises, tanging si Moises ang kinakausap ng ating mahal na Panginoon. Sa panahon ni Daniel, tanging si Daniel ang pinagkatiwalaan ng mahal na Panginoon. Sa panahon ni David at ni Solomon, sila lamang ang karapat-dapat na mangunguna sa bansang Israel. Sa panahon ni Gideon, si Gideon lamang ang kinausap ng Diyos upang malutas ang problema ng mga Israelita. Amen! Sa panahon ni Daniel, si Daniel lamang sa kanyang panahon ang namamayagpag at nagsasabi, itapon niyo man ako sa yungib ng leon, hindi ako natatakot sapat ang aking Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kinainggitan si Daniel sa kanyang panahon. Siya ay isa sa mga mataas na katungkulan sa Babylonia. Kinainggitan siya ng mga taga roon. Hinanapan siya ng mali. Kaya ito ang maging aral sa lahat kong mga kapatid. Saan man dako tayo naroroon, anumang kinakarap natin mga suliranin, mananatili tayong ilaw ng sanlibutang ito. Si Daniel, kinainggitan siya ng kanyang mga kasamahan. Kahit anong gawin yung pagtatawa dyan, sa sunod na mga araw, lalapit at lalapit kayo sa Diyos. Lahat ng mga taong umalimura sa gawain ng Diyos na ito, tatawag at tatawag kayo sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, pinapatunayan namin sa inyo, dati-rati, habang may gawain ng Jesus Miracle Crusade Ministry, parang naging masangsang na amoy. Sapagkat ito po ang iglesyang iniwanan ng mahal na Panginoon sa 12 apostoles. Say amen. The most persecuted church was the early church headed by the 12 disciples. Sila ang pinaka most persecuted church. Bakit pinipersecute sila Apostol Pedro? Kanilang ibinubunyi ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hinuhuli sila, nilalatigo sila, binibilanggo sila, papatayin sila. Still, sabi ni Apostol Pedro, handa kaming sumunod sa Diyos bago sa tao. Kaya kami po ang lahat ng ating mga gawain, hindi po ito pinupuno ng kumbidado mga fellowship, sapagkat hindi na nila kailangan ang gospel. Tuwing may krusada tayo, ang dumadalo ay ang aming mga kapatiran, kasama ang kanilang mga dalang mga bisita, mga bunga nila. Hindi na kailangan natin kumpidahin ang lahat ng fellowship para lamang sabihin, marami tayo. Hindi tayo rito naghangad ng marami. Ang hinangad natin ay ang makasunod sa utos sa mahal na Panginoon, humayo at ipangaral ang salita ng Diyos.
Kaya ang mga minamahal kong mga kapatiran ngayon, marami po nagsasabi, kukunti lang sila. Hindi po kami naparito para magparami. Ang utos ng Diyos sa amin, humayo at humayo at humayo at magbalita ng mabuting balita ng kaligtasan. Purong-puro ito, mananampalataya at mga baguhan. Wala kaming kinukumbida ng mga fellowship dito. Tuwing may krusada ang mahal na Panginoon, hindi siya nangungumbida ng mga pare kung sino-sino mga parokya. Siya po ay nagtatawag ng mga may sakit, mga wasak na tahanan, mga tinatapunan ng lipunan. Yan ang gawain na tunay ng mahal na Panginoon. Nagpapagaling ng mga may sakit, walang bayad. Sasagutin tayo na mga kinasangkapan ni Satanas. Bakit ang inyong mahal na ebanghilista hindi pa nakakalakad? Ang Diyos ay nagwika, for your thoughts are not my thoughts, neither your ways my ways. Hindi nyo kaisipan ang aking kaisipan, ni hindi nyo pamamaraan ang aking paraan. Ito'y pinapatunayan ng mahal na Panginoon dahil sa pagsunod sa kanyang utos. Naghirap ang kanyang lingkod, nagpakahirap upang masunod ang kalooban ng Diyos. Ngunit sinabi ng Biblia, ang sino mang naghahangad ng kanyang buhay, mawawala nito. Ngunit ang naghanap at nagbigay ng kanyang buhay kay Kristo, magkakaroon nito. Hindi nalintana ng mahal na pastor ang kamatayan doon sa bundok ng Talipaw. Nandun na nung siya'y binaril. Nandun na nung sila'y umakyat sa bundok, nalaglag siya. Pakidala ang wheelchair dito, Brother John. Dito po nakaupo ang ating minamahal na ebanghilista sa simple lamang na tali. Tumatakbo sila habang sila'y pinapaulanan ng bala, ng kanyon, airstrike sa taas. At habang sila tumatakbo, nakatali dito ang ating minamahal na ebanghilista. At ano lang naman itong tali na ito? Tumatakbo sila at umaakyat sa bundok ng mga bako-bako, batuhin. At talagang napakasukal, hindi pa nadaanan ng tao. Pagmasdan ninyo ang gawa ng ating mahal na Panginoon. Nakakaakyat sila sa bundok at matarik na mga bundok at nakakababa, nakakaakyat muli, nakakababa. Ito lang po ang inupuan ng ating minamahal na ebanghilista. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi matatawaran. Totoong Diyos na makapangyarihan ang ating Diyos na nakilala. Kaya kung ano man po ang inyong mga kuro-kuro at pananaw, ang sadya namin dito, hindi upang kayo ay hikayatin at ipamembro sa amin. Ang sabi ng Biblia, kung nais din yung maligtas, tanging si Jesus ang daan tungo sa kaligtasan. Jesus is the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Walang ibang daan. Kaya nagpakita ang Diyos ng mga himala. Ano natin matakasan ang mga himala at ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Na ito'y sinasamahan ng katakot-takot na mga himala at mga tanda. Ang tanong, bakit hindi pa nakakalakad ang ating mahal na ebanghilista? Sa loob ng 3 buwan mahigit, daang araw ang pinag-ayuno niya. Hindi kaagad-agad ito makarecover. Pinagpahinga siya ng mahal na Panginoon. At sabi nga po ni Daniel, nung malaman ng hari na si Daniel ay naakusahan ng kasalanan na ipinaratang sa kanya na hindi na pwedeng bawiin ng hari, naisahan ang hari ng mga presidenteng nainggit kay Daniel. Nandoon na ang decree ng hari ng sino man na nasa sakupan ng kanyang kaharian na hindi dadalangin sa Diyos ng hari ay itatapon sa yungib ng leon. Kaso si Daniel, hindi niya alam na ganun pala ang iniisip sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Nung malaman niyang napirmahan ang decree ng hari at itatapon sa yuib ng leon ang hindi sasamba sa kanyang Diyos-Diyosan, hindi luluhod. Lalo siyang umuwi sa kanyang bahay, binuksan lalo ang kanyang bintana, nakaharap sa Jerusalem, nakataas ang kamay, at nagpuri patuloy siya sa kanyang Diyos. Hindi natatakot si Daniel sa decree ng hari na itapon siya sa yungib ng leon. Bagkus ipinagpatuloy niya, dinagdagan pa niya ang pagpupuri na maninga sa ating mahal na Panginoon. Madalit sabi, natapon si Daniel sa yungib ng leon. Sinabi ng hari kay Daniel bago siya maitapon, ang Diyos mo Daniel na pinaglilingkuran araw at gabi, ang siyang magliligtas sa iyo. Amen, amen, amen.
Pati ang hari ng Babylonia ay kumbinsido na si Daniel ay tao ng Diyos. Ang Diyos mo, Daniel, na pinaglilingkuran araw at gabi, ang magliligtas sa iyo sa bibig ng leon. Madaling ang buong magdamag, hindi inantok ang hari. Pinanawa ng antok ang hari sa sobrang pag-alala sa kanyang matalik na kaibigan na si Daniel. Ngunit si Daniel na tao ng Diyos, hindi siya nag-alala, hindi siya natakot. Ang sabi ng Biblia, pagkalagay lang doon ni Daniel sa yungib ng leon, tinakpan at tinikom ng anghel ng Diyos ang bibig ng leon. Hindi nasaktan si Daniel. Kinabukasan, madaling araw pa, nandun ang hari sa yungib. Daniel, 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 niligtas ka ba ng Diyos na pinaglilingkuran mo? Sumagot si Daniel sa loob ng yungib ng leon, mahal na hari, iniligtas ako ng aking Diyos. Paano natin matakasan ang kaligtasan? Lahat po ng nandirito para kumover, para mag-interview sa amin kung ano ang nangyayari, at pagkatapos sa inyong mga pagpapahayag, inyong gawing katawa-tawa ang gawain ito. Magbigay sulit kayo pagdating ng araw sa harapan ng Diyos. Hindi ang ating beloved evangelist ang ating pinag-uusapan dito. Ang ating pinag-usapan ay ang kamangha-manghang gawa ng mahal na Panginoon. Ngunit, ang sabi ng Biblia, ibigay ang papuri sa dapat papurihan. Ibigay ang pasasalamat sa dapat pasalamatan. Hindi lahat ng tao handa mamatay alang-alang sa mahal na Panginoon. Ang dami nagkunyaring Kristiyano, sasabihin lang na uulan bukas, may bagyo, wala na tayong gawain, masama ang panahon bukas. Maraming nagsasabi, bakit pa nanggugulo tayo sa Talibaw? Napakamaling pananaw yan. Kung hindi nadala doon ang Ebanghelyo ni Kristo, patay lahat ang mga hostages. Nangabaliw na ang mga hostages. Walang nangyayari ngayon. Katawa-tawa at tinutukan ng buong mundo ang ating bansa. Ngunit salamat sa Diyos, meron tayong Apostol Pablo sa ating panahon. Handa nilang ibigay, ibuwis ang kanilang buhay. Ang ating kapatid na Fernando Salon, siya yung nakalabas una. On fasting siya, pangatlong araw, walang kain-kain yun. Tuloy-tuloy ang fasting nila. Walang makain, walang mainom na tubig. Nung siya raw ay rating sa isang bulubundukin, may maliit na bahay dun. Hindi pa siya nakaabot dun sa kampo ng military. Mayroon kubo roong bahay, walang nakatira. Doon siya sumilong para magpaabot ng umaga. Mamaya mayroon daw aswang. Sabi niya sa aswang, aswang, huwag kang nagulo sa akin. Huwag kang magsurang-surang, kumbaga sa Cebuano. Huwag kang isturbo, aswang, sapat wala kong kinain. Pag nakita kita, kakainin kita. Ganon siya katapang. Narinig ng aswang yung kanyang salita. Hindi na niya narinig yung wak, wak, wak. Natakot yung aswang. Baka mukhang aswang ka na rin kasi hindi ka naliligo, no? Walang liguan, walang bihisan. Mukhang, sabi siguro ng aswang, hindi kita katalo. Anong naramdaman mo yung narinig mo yung tinig yung aswang? Parang natakot ako ng konti. Pero nung nagpakatapang ko dahil wala na talagang yung mga manasan na walang magawa eh. Kaya sa tulong ng Panginoon, nagdadarasal na ako. Sa tulong ng Panginoon, ganoon, nagbigay sa akin ng lakasan na pag ginagalaw niya ako, kakainin din kita. Sa tulong ng malabay, hindi niya nakain yung aswang. God bless you, Brother Fernando. Yan po ang kamangha-manghang gawa ng mahal na Panginoon. Amen! Sa lahat ng narito na mga media na nagkaloob ng kanilang gintong panahon, hindi niyo na kami kailanman matatakot sa inyong mga paninira sa amin. Kung ang inyong sadya rito ay para lamang pagbigyan ang inyong kalalagayan na marami ang kumukontra sa himala na ginagawa na mahal na Panginoon. Marami rin po ang nagpapalabas sa mga maling balita na kinukontra namin ang medisina. Ayaw na namin magpa-ospital. Walang katotohanan yan. Bilang nasa
sa katotohanan at alam ang salita ng Diyos, itinuturo namin na ang mabisang paraan ay ang magtiwala kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sa inyo na may pananampalataya, walang puwang sa atin ang ospital, walang puwang sa atin ang doktor. Ngunit sa wala pang pananampalataya, sumigi kayo. Pagkatapos na hindi na kayo kaya ng doktor, pakainin na kayo ng napakarami. Gusto niyo kumain kayo ng kumain, bukas patay na kayo. Sabi nga natin, beloved Dr. Bert Borja, ito ang payo ko sa inyo. Ako'y magaling na doktor, pero hindi ako gumaling sa aking pagiging surgeon, sa aking karamdaman. Dito lamang sa Jesus Miracle Visit Ministry. Glory! Kaya wala nang pinakamabisang gawain ang makilala ninyo ang tunay na Diyos. Hindi kami magsasawang magkwento sa inyo sa mga himala na aming nararanasan. Ngunit kung pagsawaan ninyo, pakinggan ito, pagsawaan din kayo ng Diyos na tulungan. Ngayon na tayo humiling ng tulong sa Diyos. Nagkawindang-windang na ang ating bansa. Why? My people are destroyed because of lack of knowledge. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Kami ay nakasama last Saturday na rally rito sa Luneta ng National Day of Prayer and Fasting. Hindi kami pumarito para sumuporta kanino man. Kami pumarito para makiisa ng panalangin. Pangalawa, kahit sino ang nakaupo sa Malacanang, sa mga tunay na kaalam ng salita ng Diyos, ay pro-government sila. Sabi ng Romans 13:1-3, walang sino man nalalaban sa mga namiminuno na inilagay ko at niluklok ko dyan. Ako ang naglagay at ako rin ang mag-alis sa kanila. Kaya kung malaman natin ang paraan ng Diyos, wala sanang kampi-kampi, wala sanang batuhan ng maanghang na salita. Kung totoong alam natin ang salita ng Diyos, ating idalangin ang ating presidente, idalangin natin ang mga opisyalis natin. God changeth the times. Siyang nag-aalis, siyang naglalagay. Walang sino makapag-alis hanggat ginusto na mahal ang Panginoon. Kapag alam nyo ang salita ng Diyos, sabi natin, masama ang ginagawa. Wala tayong magagawa sa kanila. Ang Diyos lamang ang makapaghusga sa kanilang ginagawa. Kaya nga isang araw, nakatuklas sila ng isang babaeng nangangalunya. Sinabi niya, Panginoong Jesus, nakita namin ang babae ito nangangalunya. Ano ang dapat mong gawin sa kanya? Yumuko ang mahalapait, sumulat sa buhanginan. Ang sabi niya, walang kasalanan ang pumukol ng bato sa babaeng ito. Walang sino mang naglakas ng loob. Why? All have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Maging tunay ka lamang na Kristiyano at walang sala kung makilala mo ang ating mahal na Panginoon. Kayo anumang ginagawa na sinasabi nila nagkasala, tanging Diyos ang magtutuwid sa Kanya. Tayo po ay susuporta sa panalangin sa namiminuno sa atin. Halimbawa, magtagumpay ang impeachment complaint sa ating mahal na Pangulo, siya ay na-impeach, ang sunod naman na Pangulo ang ating suportahan ng panalangin. Ganyan po ang kalagayan natin bilang mga nakaalam sa salita ng Diyos. Say amen! Ganun sana kapayapa ang bansang ito. Kaya nga po, ang lahat na mga kumukover sa atin, hinahayaan namin sila magtanong na magtanong na magtanong. Sapagat kami na mga nasa paglilingkod sa Diyos, hindi kami nagsasalita ng saganang amin. Ang aming sinasagot, ang aming sinasabi, pawang nakabatay sa banal na kasulatan. Purihin ang mahal na Panginoon. From the book of Daniel, chapter 2, verses 21 and 22. And he changeth the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise, and the knowledge to them that knoweth understanding. He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him. Siya ang nagtatanggal, siya ang naglalagay. Walang sino makapag-alis na mga namiminuno ng bansang ito hanggat hindi ang Diyos ang mag-alis sa kanila.
Kaya kung tayong totoong mga nakaalam ng salita ng Diyos, walang gulo sa bansang ito. Kaya kung nabanggit ng ating mahal ebangelista na sumusuporta kami sa presidente, nababatay yan sa banal na kasulatan. Anong sinabi? Ang gawin ng mga Kristiyano, manaing manalangin para sa ating namiminuno sa ating bayan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Everybody say praise the Lord.